ding ding ding. Okay, kakaibang setup. Yan. Kaya naman i-setup yung ating kakaibang dashcam. Just a little burst. Okay. Stressful pumunta minsan sa trabaho na ano, pero pag nakuha mo naman yung sweldo mo, compensation, malaking bagay, no? Kaya ganun lang talaga siguro. Maganda lang sa akin na tutunan ko ng i-minimize yung pagiging kupal ko. Tahimik lang kasi ako kaya lang may araw na may pagkakataon na kailangan ko maging kupal. Salamat sa Diyos. Kapag nagda-drive ka, no, minsan makakaramdam ka pa rin ng parang kaba or parang anxiety, yung butterflies in your stomach. Kasi syempre hindi araw-araw pare-pareho ang condition mo. But you just pray to God. Ako maraming nagsishare ako tungkol sa anxiety. Kunwari sinasabi ko natatakot ako dyan, natatakot ako na na-anxious din ako minsan. Pero walang naniniwala sa akin. Siguro kasi yung pagdadala ko, hindi nila nahahalata siguro. I don't know if it's good. The negative impact of that is napagkakamalan kang strong lagi. Although I try to be strong, pero nagiging weak din ako. Kaya lang ganun talaga minsan maiisip mo na lang yung mga magulang mo limitado na rin yung kapasidad nila o tao lang din sila. Hindi sa lahat ng pagkakataon kaya kang tulungan o isalba, but they will do the best that they can, especially yung nanay ko. Kaya ako, dalangin ko sana ako pag lumalaki sana siya, wag siya magka-problema masyado. Or sana kaya niyang i-resolve lagi. At pang guidance lang ako. And sana kung magkaroon din ako ng strength pa na tulungan ko siya. Sana makabuild ako ng steady stream of income wherein pwede niyang gawin yung mga bagay na gusto niya nang may pera siya. Pwede niyang i-pursue yung mga bagay na pangarap niya nang may pera siya. Iba na kasi kapag meron kang mindset na to pursue your dreams. Sometimes sa kalagitnaan ng buhay mo
guguluhan ka kasi there comes a point wherein kailangan mo ng pera, uunahin mo kung paano kumita. And most of us, may sasacrifice mo yung oras mo, which is the most important. Imbis na spend mo sa mga taong nagmamatter sa'yo, i-spend mo sa mga taong naroroon kasi nakatali ka o kailangan mong makisama, kita ka ng pera, kailangan mo kumita ng pera, or hindi mo ma-develop yung mga talent na meron ka dahil walang pera dun sa talent na yun. May ganun eh, may mga ganun. Kaya ako natutuwa ako pag nakakanood ako ng mga talent show na kunwari 59 years old na matagal na siyang janitor, tapos nabigyan siya ng chance to pursue his dream. Galing niya palang kumanta. Parang siguro kung nabigyan to ng pagkakataong kumanta ng araw pa, walang obligasyon to, siguro mayaman na siya ngayon o sikat. Minsan naisip ko ganun. Sometimes naiisip ko rin yun sa sarili ko eh. Kaya lang kung ano yung lumipas ay lipas na eh, di ba? Itatry mo na lang pagyamanin yung mga kung ano lang yung meron ka na lang, di ba? Hindi na yung gusto mo, hindi na yung kung saan ka magaling dati, hindi na. Nangupas na ako mag-gitara, nangupas na ako mag-basketball, nangupas na ako mag-billiards, nangupas na ako sa maraming bagay. Because pag nagmamature ka na, hindi na pwedeng puro ganun na lang yung gagawin mo eh. You have to do something else. And minsan yung something else na yun, hindi mo yun skill. Kaso yun yung nakahain sa'yo, hindi ka dun magaling, or hindi ka dun interested, pero nakahain sa'yo. That's the struggle of life, pero kailangan mong pagdaanan yun eh, dahil hindi naman puro gusto mo yung makukuha sa buhay. Iisipin mo na lang, baka hinain yun ng Panginoon for a reason. Ano bang reason? Ganun na lang iisipin mo eh. Dito ako may chance eh, so pabayaan mo na, parang gano'n. Yan talaga ang buhay eh. Nako, ikaw ate. Yan talaga ang buhay. Bagamat napaka-uncomfortable magbiyahe ng mainit, pero sa kabilang banda eh okay pa din dahil ang ganda tignan ng paligid pag summer eh. Hanggang yun nga lang, mga kalaban mo dyan, heat wave, tayo na, heat stroke. Ako, iba yung pakiramdam ko kanina yun, parang nakulog ng init. Kaya ngayon, yung mga eksperto sa kotse, sasabihin nila, puta, ang lakas mo kumonsumo ng diesel, nakabukas yung bintana mong bagya, tapos naka-aircon ka. Eh, hindi sapat yung aircon lang, nasusuffocate ako eh, pagka kulog. Eh, ganun eh. So ayun. Kaya kung may makakapanood man ito, mag-iingat kayong lahat. Stay hydrated. Baon kayong tubig.
Ako, nagbaon ako ng karagdagang backpack para lang mailagay ko yung tubig ko ron. Yung mga hindi nakasya rito sa aking chest bag. Time check is already 3:20 ng hapon. Katanghaliang tapat, pero sana hindi ako abuti ng matinding traffic doon sa Layak dahil tayo na, tatagal ako doon minsan. Kaya ayoko eh. Ipon muna. Tayo na, ang ganda nung sinabi kanina na nakita ko. Sabi niya, merong taong difficult person na naging rude. So naging rude siya sa aming dalawa. Tapos sabi ko, ako kasi sensitive ako sa ganun eh. Yun nga hindi ko na-develop dahil ako hindi ako rude eh. Kaya lang pag kinupal mo ako, hindi naman pa pwedeng hindi kita papabayaan kita, di ba? Kaya lang merong napakagandang sinabi sa akin kanina yung lalaki. Sabi niya, kunwari meron kang 100 piso, 100 pesos, ninakaw ko yung piso doon sa 100 pesos, susunugin mo na rin ba yung 99 pesos? Sabi ko ba hindi, sayang yun. Tanginang yun. Eh bakit kapag nasaktan ka o nabisit ka, so maghapon mo, puta, dala-dala mo na yung galit mo, lahat na sisirain mo, lahat na galit ka, lahat pagbubuntunan mo, lahat apektado sa'yo. Sabi ko nga no, huwag mo hayaang diktahan nung binwisit ka ng 1 minuto, minsan nga di ba abot ng segundo eh, dadalin mo yung sama ng loob na yun. Tangina, o nga no, ako hirap akong tumanggap ng panghihiya. Hindi ako nanghihiya ng kapwa eh. Hirap akong tumanggap. Kung di mo ako hiyain, doon kita, pag hiniya mo ako, doon lang siguro ako. Pero hindi ako nanghihiya ng kapwa. Kahit bullshit pa ako sa'yo, kung hindi mo ako inaano, hindi kita anahin. So ako, hirap sa akin yung, hirap akong tanggapin, nagagawan ako ng masama ni naman dahil pinipilit kong wala akong maagrabyado eh. So unfair. Kaya lumaki ako, natatahi-tahimik ako, pero it's either sapakin kita sa mukha mo o saan tayo makarating, or tatahimik ako, palalagpasin ko, pero may oras ka.
Tapos pag hindi ka nakaganti, puta, bigat-bigat sa loob. Minsan matutulog ka na lang, iisipin mo, tangina, sana sinapak ko na yun. Sana nilaglag ko na tong putang inang to. Kaya lang, it doesn't matter eh. They do not matter eh. Diba? They're just assholes, or they're just rude, stupid people. Diba? Bakit sisirain mo yung buong araw mo dun sa mga yan? Pare, nagda-drive ka, sabi sa'yo, fuck you, bigla kang trip ka niyang ganun. Yung akala niya pwede ka niyang ganun-ganunin lang. Eh, bakit sisirain mo yung araw mo sa ganun? Pabayaan mo sila. Diba? Now, ibang usapan kung magbababad ka sa akin na wala akong ginagawa sa'yo. Ibang usapan yun, diba? Eh, kailangan kitang saktan, charis. Pero yung sandalian, di mo naman na makikita yung putang inang yan ulit, o magkita man kayo, di na kayo magkakilala. Para saan pa, di ba, na sirain mo yung maghapon mo dun sa fuck you, sinigawan ka dyan, oy, di ba? Para saan na sirain ko yung, di ba? For what? Eh, hindi naman sila nagmamatter. Tae nga eh, di ba? Tae sila eh. Bakit isipin ko sila? Ang ganda ng putang inang sinabing yun sa akin. Now, it's very, kaya yung nanay ko sinasabi niya sa akin, turuan mo yung anak mong maging kalmado. Turuan mo yung anak mong maging kalmado, kasi yung taong kalmado nakakalayo sa gulo, nananatiling functional lang pag-iisip, nakakapag-isip, nakakapangatwiran ng tama, nakakapagdesisyon ng tama. You are at your best when you are calm, and you are at your worst when you're angry, or when you're anxious, or when you're depressed, diba? Or when you're bitter, you're at your worst, diba? So, sabi lagi ng nanay ko, gawin mong kalmado yung anak mo. Ako, kahit papaano, marami na rin namang nakakalmahan sa akin, siguro because of yung paraan ko ng pananalita. Ayan, traffic na naman. Ayan, hirap ako dyan sa traffic. Tapos yung naiihi ka na, tapos traffic, mahirap maging kalmado. Pero maraming inaakalang kalmado ako, pero yung nanay ko siguro, dahil alam niyang nagmumura-mura ako, nagagalit ako pagka may diniscuss ako sa kanya. Iniisip niya siguro na ba tong anak ko hindi kalmado, or tatrabaho ka eh, bakit tawain mo yung boss mo, ba't papatulan mo yung ganito, sige. Case to case basis yan eh. May panahon kasi na kailangan naman. I hope na buong buhay ko naman may wisdom yung mga ginawa ko. Sana majority, pero the best yung taong kalmado. Walang tatalo sa taong kalmado. Calm under pressure. Even sa sports, di ba? Even sa sports, putang ina, yung under pressure, tapos nakakapag-perform ng malupit. Kalmado sila eh. They're focused. They're not rattled. They're not anxious. They're not angry. They're focused. Diba? Something I think I clearly lack. Diba? Kaya sana yung anak ko naging better person talaga siya than me. Mas kalmado, mas mabait, pero mas matapang, mas
capable ipagtanggol yung sarili niya. Yun ang pinapangarap ko kasi ako lacking ako in in so many ways. I try to improve myself pa rin naman, kaya lang lacking. Hindi ko pa rin kayang proteksyonin yung sarili ko the way na gusto ko. Hindi ko rin kayang proteksyonan yung iba. Minsan napofrustrate sila kasi may imahe ako sa kanila na oy, you can do something about it. Parang pero kadalasan